God is still looking for righteous fathers, righteous mothers, righteous young people, righteous churches, righteous preachers. The greatest need of this generation is not more fame, fortune, or formality. The greatest need is righteousness. The world may admire power, wealth, and religion, but God sustains the world through the influence of righteous people. We are the preservatives of this world. So kung ang kalibutan nagbarog as it is now, it's because na ay mga righteous people nga gilantaw sa Dios nga mga preservatives diri sa kalibutan. Now, gusto kang maging preservatives, gusto kang mahimo o ilon sa Ginoo usa sa mga preservatives diri sa kalibutan, walay lain. Paminawa ang mensahe sa maayong balita. Sabta ang mensahe sa maayong balita. O tuuhi ang mensahe sa maayong balita. Na si Kristo niula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo para sa atong mga kasalanan. Namatay, gilubong o nagbanhaw siya human sa tulo ka adlaw according to the scriptures, the Bible says. Kung bihat mo ibutang ang imong pagtuo pagsalig na human nga gitrabaho ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, makabaton kag kaluwasan sa imong kala o mahimo kang party sa nagapreserba ni ini nga kalibutan, because i-count ka sa Ginoo as one of the preservatives diri sa kalibutan. So ang sesyon sa itong gibasa kanya, let their speech be seasoned with salt. It is a one-man rule. Okay, Matthew chapter 5, verse 13 to verse number 16, and Colossians 4, verse number 6. So kung nagbasa dito sa verse 13 to verse number 16, the Bible says, "You are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Colossians 4, verse number 6. It says, "Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man." So, tisgutan ng kabuntagon the impact of God's people in a corrupt world. Whether we like it or not, we are living in a corrupt world. Since Adam was fallen, so dito nagsugod ang corruption sa kalibutan. When man committed sin against God. But in this corrupt world, na ay gitawag na to God's people. And in this passage, we're talking about the kingdom message, people that belong to the kingdom of heaven. But if we put it in a personal application, we are also God's people.
kita as mga katauhan in this dispensation of grace, ingon ni Apostle Paul, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Ang mga katauhan sa kingdom age, kung makita din ha, they are called the salt of the earth and the light of the world. We are also called light of the world. We should shine as light in darkness. Mga ato ang kahimtang sa ato ang kinabuhi because we are God's people. Now, kung sa may impact nga itong mahatag sa korap nga kalibutan, mga itong tanaw na ng kabuntagon. As what I've said, we live in a world where different kinds of people hold power and influence. Some influence through rulership or authority, some through riches or wealth, some through religion, and some through righteousness. Society often celebrates rulership, riches, and religion, but God places special value on righteousness. The world may temporarily survive through systems, governments, and economics, but it cannot continuously survive without righteousness. So ato makita, ang kalibutan, maghisgot kita og rulership, maghisgot kita og mga sistema, governments, economy, ang kalibutan, mag-survive siya temporarily. Pero ang kalibutan, dili siya mo survive kung walay pagkamatarong. Kung wala ang mga tao nga matarong doon sa kalibutan, dili ni mo survive ng kalibutan na ni. Manimaho ng kalibutan na ni, and it tends gitawag og invite judgment sa Ginoo. At makita ko niya. So, dili mag-survive ang kalibutan kung wala ang gitawag righteousness. In other words, the world is preserved through the presence of righteous people. So, kining kalibutan, gipreserbar kini siya tungod kay naay mga tarong nga tao na kinabuhi diri sa kalibutan. Munay kamatuoran nga atong makita. For example, Abraham interceded for Sodom. Nganong ang Sodom naay chance pa nga unta nga mabuhi sila. Napaunta sila chance nga dili sila i-destroy sa Ginoo. But despite of that, sa intercession ni Abraham, Sodom was judged by God. Kung imong tan-aw sa history. Why? Sa dihang si Abraham nang hangyo sa Ginoo, Lord, basin katapusan niyang hangyo sa Ginoo. Lord, basin dunay pulo ka tao nga righteous diha. Imo bang gun-ubon, imo bang laglagon ang Sodom and Gomorrah kung uban ang pulo ka mga righteous people nga na diha? Ingon ang Ginoo, I will not judge, I will not punish this place. Pero in reality, ato makita nga wa gid kaabot bisag 5 na lang ka tao, 5 na lang ka wa out of pulo, bisan 5 na lang ka mga righteous people. Nga naman ang nabilin nito 3.5 ka mga righteous people. Nganong 3.5? Si Lot, 2 niya ka anak, mga single, mga unmarried, yung mga babae niyang anak, ug ang iyang half-hearted nga asawa. So 3.5 na naman si asawa ni Lot, ikuyog pa. But because half-hearted, tunga lang ang pagsalig niya sa Ginoo, mibalik, umitanaw siya sa gituwag Sodom, umitanaw siya sa iyang lugar. Pagtanaw niya, ingon sa Biblia na himo siyang salt. So, can you imagine yan? Ang sa kalugar, nagpabilin na ngayon anak tungkol kay naapay nakitaan ang Diyos ng mga righteous people nga na diya. Joseph, for example, ato makita din na preserve Egypt. Tungkol kang Joseph, ang Ehipto gipreserbar sa Diyos. But the time that Joseph
was gone, look at what happened sa Egypt. God destroyed it. Daniel influenced Babylon. Paul impacted the Roman world. God has always used righteous people as salt and light in dark generations. Mga ito makita, ang Ginoo kanunay siyang nagamit og mga righteous people nga iyang i-preserve ang usa ka lugar, iyang i-preserve ang gitawag tilabihan kang ngit-ngit nga kalibutan. Today, we will look at 4 groups that shape this world. Naiupat ka grupo sa mga tao nini. Kayuntang the other 3 are less important. Pero ato sigutan ang katapusan di righteous people. Mo na pinaka-essential na pagtagad. So, naiupat ka klase sa grupo sa tao dali sa kalibutan nga. Naghatag siya impact o naghatag siya og kabugaton sa kalibutan. First, ato makita din the rulers are influential in this world. The rulers are influential in this world. We are talking about kings, presidents, governors, mga rulers na nasa kalibutan, prime ministers. They are influential in this world. Sila ang mga influensyadong mga tao dito sa kalibutan. Ang lisod lang diha kung makasugat kita o makabaton kita ruler nga very abusive klase sa tao, very rude. Muna ito makita diha. But these people, ito makita din they are not just ordinary people. They are influential, and in fact, ang authority nga naa sa ilaha is ordained by God, no? As what Romans 13 says, yung makita diha. Kini mga tawhanan ni nga nagulit sa mga authority or sa mga power, dili siya basta-basta lang, naman. Dili nato na siya ma-question. It is because in the Bible, ito makita diha mismo, nakana diay nga ilahang power nga behold, it is ordained by God. Romans 13. In verse number 1, yung manong makita din it says, "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The power that be are ordained of God." So, no question sa ilahang gitawag og authority. There's no question about their power. They hold in such a great power nga di nato na ma-question naman. It's ordained. It's ordained by God Himself kung imong tan-awon diha sa Biblia. Ang importante lang, ato makita sa ito rulers, although they are very influential, so ato makita lang that these rulers, kaning mga rulers ato makita sa tibuok kalibutan, rulers can influence through authority. Sa ilang otoridad, pwede lang ma-influensyahan ang tao. Tungkol tinaan sila ni ana nga tagahom. So kung ma-influensyahan ang tao sa dinautan nilang binuhatan, wa kita ngay mo din Muna'y pait kayo. Maging tyranny ang resulta. So, they can influence through authority. Doon na sila otoridad, doon na sila kagahom, doon na sila power bestowed upon them. Mabitaw po nang naay mga gitawag og measure nga ginahimo pod ang tibuok kalibutan nga dili na mausab tong time ni
Hitler. Ha? Kaya kung usap tong ihang time, luoy kay ang mga ordinaryong mga tao. Sumunang na ay mga measure nga himo ang halos tanang mga kanasuran to prevent sa usa ka tyrant ruler. Ano naman? Tungod sa power nga iyang gigunitan, dili basta-basta. Kung unsa iyang isulti, maunay may tabo. Kings, presidents, governors, judges, and leaders shape nation by their decisions. Ang ilang decision sa ilang kinabuhi, maunay mahimong lintunganay, maunay mahimong dagan sa usa ka syudad, sa usa ka nasod. Laws affect morality. Ang ilang mga gipundar nga mga balaod, muapekto na siya sa moralidad sa tao. Kung ang madunggan kanunay sa baba sa ruler o sa leader o sa kanasod, yawanon, maunay mo reflect sa mga tao nga nagpalibot niya. Kung ang leader bastos o sinultihan, dautan o sinultihan, mamalikas, kung sakay mamalikas o sinultihan, maunay reflection sa mga tao nagpalibot niya. Because naa siya power to influence. No wonder dahil kay mga bastos kay mga sinultihan sa social media. Why? Tungod sa influence sa leader nga ilahang giila. Policies affects families. Kung ato nang i-dig deeper, grabe ni tabo. Kung sa mong epekto sa mga pamilya nga tungod sa polisiya sa mga leader. Either malipay ang mga matag pamilya or magsubo ang mga pamilya. Leadership affects direction. Ang direksyon sa kanasod. Tungod sa leadership, kung ang sa ka-leader sa itong nasod, mingon nga, sige, himuan na lang ninyong probinsya, di mo na direksyon sa kanasod. Imo nang gisurrender imong nasod. Mo na imong direksyon. Nga naman, ang ruler, doon na siya authority, doon na siya influence. There's kalibutan. Pag ang iyang sumusunod, muigo ra nang musunod. Munang importante kayo nga ang usa ka leader na dili siya tyrant. Dapat musunod siya sa mga precaution, musunod siya sa mga measures na gi-set. Dili kay maghimo-himo siya kaugalingon niyang mga policy nga against sa policy nga giilas tibuok kalibutan. Not only rulers can influence through authority, but rulers can influence through audacity. Okay na. What is the word audacity? Audacity refers to a bold, daring, or fearless willingness to take risk. However, it is most commonly used to describe a shocking, often rude, or presumptuous level of confidence that disregards social conventions or politeness. Manay pulong audacity. The audacity of Mr. So-and-so o kining leader. It's, in other words, it's arrogance. Kung ang usa ka leader, arrogante kayo, mag-influensya po na sa iyang mga tao. Kung ang leader mamamatay tao, tanawan ng mga reflection sa mga sumusunod niya. Di ba? Criminal kay mga utok. Can you imagine? Ang mga tao nga idolo nila ang sa ka-leader nga dautan, maopoy reflection sa ilang mga komento even in social media. Criminal mind. Can you just imagine, mahilig og magbanta, mahilig og mag-threaten og kinabuhi sa tao, patyon ka na mo,
di kakabtan, ug matataman, kung saan ang klase sa mga tao man. It is just a reflection sa usa ka ruler nga ilang ila nga arrogante. Just purely arrogance. Murag sila nagiginoo sa kalibutan. Hulga-hulgaon ng mga tao, hadlok po daw mga tao, luoy kayo. Wanay freedom. Patanawan ng mga gituwag og arrogante nga mga leader sa Biblia. For example, pero oppressed Israel. Kini mga arrogante nga mga tao, kini mga tyrant nga mga ruler, imo makita niya sa ilahang pagdumala is to oppress. Naagi mga oppression nga mahitabo. Dunay oppression nga mahitabo. Oppress people. Pero usa niya na, unsay gihimo ni Pero sa mga Israelites people? He oppressed the Israelites people. Nebuchadnezzar exalted himself. Instead of exalting God, he exalted himself. Herod, another makita itong leader sa Bible, Herod murdered innocents. Mo ni mga leader nga tyrant sa Bible. Mo ni mga leader nga naghingapin ang pagka-arrogante, the audacity of this tyrant leader na makita din na. Kaysa man yung mga inosente, sa atong time karon, kaysa man yung mga inosente, ang tao sa atong panahon karon, not just the little ones, di lang kay mga kabataan ang inosente, sa ato ang balaod, sa ato ang nasod, until it's proven guilty, he remains innocent. Pananglitan, ikasuhan ko, nangawat ko, hangtod nga dili ko maproibahan sa korte nga nangawat ko, magpabilin kong inosente. Anong hukman man ko, anong patyon man kong inosente man ko, wala may balaod, wala may korte nga naghukom na ko nga guilty ko. Munay na ito mo itong nilabay mga panahon. Pila kabuk na nga matay. More than 20,000 dead yun sa sila mismo. Are they? Sila ba miagi sa hustisya or sa gituwag pagpamatuod sa kakorte ga sila makasala na? No. In other words, they were innocent because they were not proven guilty of a legal court, any legal court, or in a court of law. So they remain innocent. Mga na itong balaod, gano'n itong nasupakon. So this tyrant leader, the audacity of this tyrant leaders, ito makita din muna siya ang mahitabo. Mahilig mag-oppress, mahilig magpataas sa ilang kaugalingon, mahilig magpatay o mga inosenteng mga tao. In other words, bad rulers are oppressive, offensive, and abusive to the people. Muna ito makita din. But, let us say, ito makita din, not just rulers can influence through authority, rulers can influence through audacity. Let us say, rulers can influence through authenticity. Kanang tinarong nga pagdumala, authentic nga pagdumala, mentarong nga pagdumala, kanang walay pagpakaron inon nga nga gituwag og pagdumala, dili pagkaron inon nga pobre man ko, pero dato di kayo. Wa man ko'y kwarta, pero bilyones ang kwarta sa bangko. Ano yung mga dili authentic nga mga tao. Joseph governed wisely. David led spiritually. Nehemiah rebelled
faithfully. So mo mga leaders ito makita din hinga, iyo makita nga they're authentic. They're true to their calling. They're true to their mandate. So sila nagpakaroon nun. Always remember, earthly rulers are temporary. Empires rise and fall. For example, Egypt fell, Babylon fell, Rome weakened, but God's kingdom remains forever. Sa itong lesson nga makuha niya, respect earthly authority, but never forget that the highest authority is God Himself. Dili na to kining gitawag og respetuhon na to ang mga otoridad diri sa kalibutan, pero mas labaw na tong respetuhon og mas labaw na tong dili kalimtan nga naay mas labaw nga otoridad, ang otoridad nga iya sa Dios mismo. Sa ato makita din the rulers are influential in this world. Number 2, the rich are preferential in this world. The rich are often treated with honor and favoritism. Ato na lang ginang ilho na inguna sa kalibutan. Basta dato ka sa kalibutan, you will be treated as honorable and favorable. Whether we like it or not, bisag asa tang napita sa tigom-tigom, ang kanunay tan-awon o kanunay makabaton og pabor, ang mga dato, munay abi-abihon pirmi. And not just in our time, but even sa biblical time or even sa gitog in the coming years during tribulation period, because this is a tribulational passage nga itong quote, no? James chapter 2, kita na mo na din James chapter 2 verse 2 down to verse number 4. The Bible says, if there come unto your assembly a man with a gold ring and in godly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment, verse number 3, and ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit here under my footstool. Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts? So, can you imagine, even sa biblical times, ito makita dyan na ay mga tao nga mas tagaagpabor ang mga kwartahan, mas tagaagpabor ang mga rich people than the poor one. Ito makita din Wealth, naman, wealth attracts attention. Ito na naman, ang bandi, maka-attract nag-attention. Basta na kay kwarta, dali attractive ang tao. Maka-attract nag-attention. Society often values people based on possessions, position, prosperity. The rich receive special treatment, special access, special recognition. Kanunay nagakaitabo. Basta na ay mga dato nga mga tao, kanunay matagaan special nga treatment, special nga access, special nga recognition. Kaya ang pobre, di naman recognize. Ang dami mga kwarta-kwartahan sa mga ubang mga lugar. Pag makadonate og yuta para sa programa o sa programahan niya, ma-recognize.
Ano man, naman siya kwarta-kwarta gamay. Naka-participate, naka-donate man. Riches creates worldly influence. Money opens doors, business influence, political influence, social influence. Mahimo sa kwarta. Riches at naman are uncertain. At kung naman nga ang bahandi is uncertain. Manang ang pahimang mo as a Christian yung sa Bible, don't trust in uncertain riches. 1 Timothy 6:17. Don't trust the uncertain riches. Verse number 17, according to Paul, yung sariya, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, which giveth us richly all things to enjoy. Yung makita yun ha? Don't trust riches because it is uncertain. Money can disappear. Markets collapse. Business fall. Health declines. Death separates man from wealth. Ato na hinduman. Kasi kung sa pakanindot sa imuhang kadaghan sa imong bahandi, kung ang imuhang health di na mo mudawat niya na, di na mudawat og treatment. Wala na pulos. Doon na gitawag ingon sa Bible, ang imong bahandi sa kalibutan, di man madala taliwan yung mo sa kalibutan. Parang, it's uncertain yun sa Bible. Wealth antagonizes the Almighty. In other words, God is not impressed by riches. A poor widow pleased God more than wealthy givers because she gave sacrificially. That is according sa Bible nga sa dangay naghatag ang babae nga widow naghatag og 2 mites, while ang mga rich people naghatag sila dagko to ilang nagdihatag, pero kwarto murag barya to sa ilahang tinuod nga bahandi. Magsalin-salin na to nga amount sa ilang bahandi, but the widow, her 2 mites, iyon si Kristo nga ang tanan na to sa iyang bahandi mo na to 2 mites. Pero iyang gihatag. In other words, use wealth wisely, but never miss your worth by riches. So, dahil sa kalibutan, ang kalibutan natin ipuyan, kining mga datong ang mga tao, preferential siya dahil sa kalibutan. In other words, they can get as much favor as they want. They can have treatment ba nga anong gusto nila. Naman, maunay na address kalibutan. Pag dato ka, ang tao, mas piliun ka sa tao kaysa mga pobre nga, kaysa pordoy. Number 3 na tumatagal pagtaga din the religious are ceremonial in this world. Kini mga religious na mga tao, mga sila ceremonial in this world. The world often values outward ceremony more than inward conversion. Ang lisod lang, ang mga tao dito sa kalibutan, they put value on outward ceremony more than inward conversion. Muna ginatanaw sa mga tao, ang seremonyas nga makita lang sa mata, wala kitagag importansya unsa ka bililon ang inward conversion, pasabot ang kaluwasan sa kalag sa tao, wala kitagag gibugaton. Mas kitagaan pag gibugaton ng mga seremonyas diri sa kalibutan, mga seremonyas sa mga kadaiyang denomination na makita din na. Many people appear spiritual through rituals,
traditions, and religious activities, yet their hearts remain far from God. For example, Matthew 15, verse number 8. Matthew 15, verse number 8. Kung natong tan-awon din na yung mga tao, nga, may tawag sa Biblia nga mga hypocrite yung mga tao. Matthew 15, verse number 8. It says that these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. They appear spiritual. Why? They perform rituals. They observe traditions. They have religious activities. Pero sa Biblia, yet their hearts is far from me. Their lips, yun sa Biblia, their lips praises me. Kung yung tanawon, mga kining ilang mga dila, mga ngabil, nagdaig-daig sa Ginoo, Lord, Lord, Lord. May klase sa mga tao ni. Ang ngabil, ang lips, Lord, 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 Lord. Sige lang, Lord, 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 pero their heart is far from me. Remember, ceremonies can impress men but not God. Ang mga seremonya dito sa kalibutan, pwede nimo ma-impress ang tao, pero dili nimo ma-impress ang Diyos. People may admire religious clothing, church attendance, memorized prayers, outward traditions, public worship. But God looks deeper than appearance. Apa yung naman? Ang Ginoo, ang gitanaw sa Dios, dili ng mga religious clothing, dili nang gitawag og church attendance, dili nang gitawag memorized prayers, dili nang mga outward traditions, dili nang gitawag public worship. Ang gitanaw sa Ginoo unsay naa sa sulod sa kinabuhi o kasing-kasing sa tao. Wala gitanaw sa Dios. 1 Samuel 16 verse number 7. Tanaw sa 1 Samuel. Dili lang outward appearances. 1 Samuel 16 verse number 7. It says, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Ang gitanaw sa Dios, ang kasing-kasing sa tao. Dili ang outward appearance. Man looketh on outward appearance, but the Lord looketh on the heart. That's according to 1 Samuel 6:7. You can stand in a church building and still not know Christ personally. Pwede kang tao nga na-permit, bisang pamagay, na-permit sa simbahan. Nag-participate ka nung sa mga activities sa simbahan. Pero he doesn't know the Lord personally. Pwede yun, anak. Kung ang tao dili luwas, that means dili siya, wa siya kaila sa Ginoo personally. Ceremonies can elude men, but not God. Kining mga seremonya, makailad niyo sa tao. Pero di niya mailad ang Diyos. Ceremony without conversion is empty. Kung sa man siyang mga seremonyas diya kung walay kaluwasan. Empty. Useless. The Pharisees were experts in ceremony. Kining mga Pariseo, eksperto na sila sa mga ceremony. Fasting, tithing, public praying, temple traditions. Eksperto nila na. Yet, Jesus rebuked them strongly because they lack genuine righteousness. Eksperto man ka sa fasting, eksperto man ka sa tithing, eksperto man ka sa public praying, eksperto ka sa tanan. Pero kung wala kay righteousness,
which is, atong gisgutan atong ilabay nga Sunday, the righteousness which is by faith. Kung wala na nga righteousness na animo, ignorante ka, pastor, ignorante. Hipokrito ka. Ye are like, yan si Christ Jesus in Matthew 23:27. Iulagway sila ni Jesus. Ye are like unto a white sepulchre. Resulti niya sa mga Pharisees nga mahilig kayo sa gituwag og pagpasiatab, fasting, tithing, public praying. Mo ay ilang grabe ka. Ingo sa tarong kay mga tao kay ko naghatag ko sa kong tithe. Ako nagfasting ko twice a week. Grabe nga nana. Nagaampo. Pero si Christ sa Matthew 23:27. Ye are like a whited sepulchre. Parehas lang mo og mga pansyon nga di pinturahan. Pinturado sa gawas, puti sa gawas, pero sulod mga puno sa bukog sa tao. Maraming klase sa mga tao yun, ana. Pwede ninyo mailad ang tao, true sa inyong ceremony, pero hindi nyo mailad ang Diyos. Religion can polish the outside, while sin still controls the inside. Wala ilusod kayo. Ang religion, pwede siyang makapasinaw-sinaw sa gawas kinabuhi sa tao. Pero susulod niya ang kasala mo o gihapoy nagkontrol. Ceremonies can invalidate men but not God. Pwede nga amin ang mga seremonya. Remember na ang mga seremonya na ito for example, baptism, communion, worship, service, ministry activities. Dili man pwede nga tanan makaparticipate nga na sa bautismo. For example, sa bautismo, di man tanan makaparticipate nga na bautismuhan. Na may mga requirements sa kabautismuhan. For example, sa baptist, dili ka pwedeng bautismuhan kung dili ka luwas. Sa communion or in Lord's Supper, kita wag dili ka participate na ibang mga simbari ka participate because that is ilang mga seremonya sa trabaho ba. Dili ka participate kung di ka membro. Pwede ka nga i-abolish, pwede kang i-invalidate, kay labot niya. Pero di mo pwede mong i-abolish ang Diyos. Ang kitanaw sa Ginoo, God never intended rituals to replace relationship. Naanang siguro ng mga rituals din pero dili na siya mag-replace sa relationship. Baptism, communion, worship service, or services, and ministry activities are meaningful only when connected to true faith. So, kanang butangan na, mahimo nang walay pulos kung dili siya konektado sa tinud-anay nga pagtuo. Kung walay tinud-anay nga pagtuo, bisan sa pagkapila pa ka mag-perform sa bautismo, pagkapila pa ka mag-perform sa communion, kapila pa ka mo himo sa kitog worship service nimo, kapila pa ka mo appeal sa mga ministry o sa mga activities, o sa ministry activities. Kung walay tinud-anay nga pagtuo, walay pulos ng tanan. Why? Without Christ, ceremony becomes routine, worship becomes performance, religion becomes tradition only. Murag kung atong butang illustration, it is just like a wedding ring symbolizes marriage, but the ring itself does not create love. In the same way, religious ceremonies symbolizes faith, but ceremonies alone cannot save the soul. Ang pinaka-importante niya, unsay makaluwas sa kalag sa tao. Ang seremonya, wala siya'y kapuslanan when it comes to salvation sa kalag sa tao. Sa kapila pa rin mo na himo-himuon ang mga seremonya diha, dili na mo siya'y pamaagis kaluwasan sa tao. It's useless. It's meaningless. Kung kana siya wala nakakonekta sa tinud-anay nga pagtuo.
Ceremonies can impact men but not God. Pwede maghatag siya impact sa tao, pero dili niya mahatag impact ang Diyos yan. Dili man pabilib ang Diyos yan. And maya ito makita, many trust the form instead of the Savior. Some people trust denomination, family religion, baptism certificate, church membership, religious background, instead of trusting Jesus Christ. Kung sa initabo, tanawa sa kitawag, instead of trusting Jesus Christ, ang sa gihimo ng matawanan ni 2 Timothy 3:5. 2 Timothy 3:5. 2 Timothy 3:5, it says, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. All they have is just a form. Ang naalang sa ilaha, porma. Porma nga balaan, porma nga relihiyoso, porma nga Diyosnon, porma nga Kristohanon, porma nam. But they denied the power. What is the power? The gospel is the power of God unto salvation. A form of godliness without the power of God, the gospel, the power of God into salvation, is spiritual emptiness. Not just that, ceremonies can also isolate men but not God. So, di ba na yung mga seremonya sa mga denominations nga mag-isolate sa tao? Pero di na ma-isolate ang Ginoo niya. Sa nahitabo, nahiang ba, nahimong nag-isolate sa... religion man siya, religious activity. Naiban mga nun, naiban mga priest, nag-isolate sa kinabuhi. Naiban, mga membro nila din na, dinamuli sa ilang balay, kahit wala siyang bahan pero may nagpuyo. Na-isolate ang mga tao. Pero that is not the essence of Christianity. True Christianity is more than ceremony. Those are just ceremonial activity at mga kadina. Mga giperform sa tao. Mas unsay desire sa Dios, God desire repentance or a change of mind, ang makita na faith, obedience, holiness, transformation. Wala din desire sa Ginoo. Christianity is not merely about practicing rituals. It is knowing Christ personally. John 17:3, and this is life eternal, that they might know thee. Nakabutan ito. The only true God. So, ang Diyos daw kuno ang tinud-anay, ragid ka Diyos. Tinuod ka Diyos. Umasabad sa mga uban ng mga denomination. Si Kristo, dili na tinuod ka Diyos. Isa lagi ang tinuod ka Diyos. God the Father. Tinuod mo nang isulti sa Biblia nga God the Father, the only true God. Pero na ang pag-isulti sa Biblia nga si Kristo, this is the true God and eternal life. Because these two, the Father and the Son, yung sa Biblia, I and my Father are one. God did not die to create religious performers, but redeem believers. Ceremony can wash the body, but only Christ can cleanse the soul. Timan ini mga lesson na ito makita din eh. It is possible to practice religion faithfully and still miss salvation completely. Many people have church habits, but no changed heart. Religion without Christ is decoration without transformation. The rulers may influence society. The rich may receive preference. The religious may perform ceremonies.
but it is the righteous who preserve the world. So this is number 4, the righteous are essential in this world. Tinuod na ang mga rulers, pwede nilang impluwensyahan ang sosyedad. Ang mga rich nga mga tao, sila ang preference or katawag og they receive preference dito sa kalibutan. Sila ang favorite nga mga tao dito sa kalibutan. Ang mga religious nga mga tao, nag-perform og mga ceremonies dito sa kalibutan. But it is the righteous mo ay nag-preserve ni ini nga kalibutan. In other words, the righteous are essential in this world. Proverbs 14 verse number 34. Class Proverbs. Proverbs 14 34. It says, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Natin makita din na kung sa ka-essential ang mga righteous people. Anong essential ang mga righteous people? Because righteousness, ingon ang Biblia, righteousness exalted a nation. But a sin is a reproach to any people. So ang mga kasalanan doon sa kalibutan, a reproach to any people. So ang pagkamatarong maoy magbayaw sa kanasod. Pero ang kasalanan maoy dakong kaulawan sa tagtao. Tinuod mo na. Makauulaw gid ang saloy. So di na ito makita unsa ka importante ang righteous people or ang righteousness. Kisa may mag-produce og righteousness, the righteous people alangan man og ang mga wicked people mag-produce og mga og pagkamatarong dili. Ang righteous people mo ay mag-produce og righteousness. So righteousness or ang righteous people mo ay mag-exalt sa kanasod. Pero ang mga tao mga makasala din mo na naghatag og kaulawan sa atong nasod. For example, sa atuang nasod, grabing corruption. So maging makauulaw siya sa itong international community. Nga naman, madunggan sa international community ang mga tao doon sa Pilipinas, ang mga politiko doon sa Pilipinas, yung mga corrupt dahil. Pero kung ang tao nga, ang sa katnasod o sa katarong, ang matala o tarong, na kinabuhi nga tarong, ma-exalt siya. This is the heart of the message sa tumita din the righteous preserve society. Ang pinaka-heart ng mensahe din kasing-kasing sa mong mensahe, meaning, the righteous preserve society. Siya ay nagpreserbar na aning susyudad. Siya ay nagpreserbar na ining nasura na mga righteous people din Like salt preserves meat, righteous people preserve nations from moral decay. Di ba ang asin, ang sa isang Serbia, Matthew chapter 5, verse 13, siya, ye are the salt of the earth. Let your speech be seasoned with salt. Ang sa isang Serbia, ang asin, i-preserbar niya ang karni, ang meat. Nga dili ma-turn into decay. Sa una, so wala pa yung mga preservatives na invento. Ang preservative sa mga tao, asin. Mabitan ang bulad, dili siya madaot. I-preserve og asin.
Pati po parata po. Pero at least na-preserve siya, di siya madaot, di siya uluron. Yan naman, wala trabaho sa asin to preserve. We are just like that, we're just like salt. Our speech is like salt. Timplahan sa asin. Mo nang gahatag og mo ni nag-preserve sa tibuok nasod. Anong giisulti diha nga nag-preserve ang mga righteous people sa usa ka sa nasod from a moral decay. Because of righteous people, prayers are lifted. Ang mga tanong ng mga tao, instead nga, magsigig, reklamo sa gobyerno, o sa maning gobyerno ni, mga tanong, nagpaampo baka sa gobyerno, wala ba kayo giampo, bisag kusanan ka. Sige, reklamo, sige, complain sa gobyerno, pero bisag pag-ampo nila kung sa kapulong para sa gobyerno, huwag gihimo. O sa kuman sa Ginoo, matanaw din sa gitwa ko ga, 1 Timothy chapter 2, verse number 1. It says, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Ang sa exhort sa Biblia? Ang sa exhort sa punong sino? I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. For whom? Verse 2, for kings. Sige, reklamos pamalaan, sigpak reklamos gobyerno, wag ganyan kampos presidente. Ano matawana, puro badlungon na dito. Pagpabadlong na sa gobyerno, pagpabadlong na sa social media ang naibaluan. Pero pag-ampo para sa panggobyerno, for kings and for all that are in authority, tanan, nasa mga government officials, that we may live a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. O tanawan ng matawana, puro badlungos sa gobyerno karon. Di puro sa mga kaso. So, ano yung pagkinabuhi? A peaceful life, a quiet life, kung badlungon ka sa gobyerno. Sa verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Maayo man din na trabaho. Acceptable man din sa Ginoo. Ano din buhaton sa mga tao? Mga badlungon ng mga klase sa mga tao. Mga salawayon ng mga klase sa mga tao. Sige, batikos sa panggobyerno, wag kaampo. Pero akit nga mga righteous people, yun sa diha, we should pray. Prayers are lifted. We should pray for our government. Tanan nga mga nasa authority, we should pray for them. Truth is preached. Families are strengthened. Sin is restrained. Muna trabaho sa mga righteous people. Pag-let up sa pag-ampo, ang kamatuoran mawali, ang pamilya malig-on, ang sala, ma-restrain, mapugnan ba ang kasalanan? May trabaho sa mga righteous people. Not just the righteous preserve society, the righteous shine brightly. Dapat ang mga tarong ng mga tao, musidlak, mga grabe pa sa pagsidlak. Tanaw sa Daniel chapter 12, verse number 3. Daniel chapter 12. Daniel 12, verse number 3. It says, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever. Kung saan may trabaho sa stars? Di ba gadanag? Ay siya katong mga tao, katong mga wise men, mga righteous men, nga mag-turn sa mga tao sa daghan into righteousness, mudanag as the stars forever and ever.
Philippians 2:15. Sa Philippians 2:15. Now, Philippians 2:15. It says that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Ano itong trabaho? As sons of God, as righteous people, we should shine as light in the world. Remember, the world is in darkness. We should shine in it. Darkness increases when righteous decreases. Kung kita nga mga tarong nga mga tao mag-decrease, ang kangit-ngit mo increase. Not only that, the righteous influence eternally. Gahatag siya influential eternally, not just now, but on the coming days or years or sumabot ng mga panahon. Just like any nga mga tao na igisutan sa Biblia. Whether we like it or not, political power fades, money fades, religious system fades, but righteous influence lasts forever. For example, Noah saved his family. He's a righteous man, a just man. O si Noah, hangtod karon nasisgutan iyang pangalan. Daniel influenced kingdoms. O si Daniel sa itong makita nga gi-influensyahan sa mga gingharian. Paul transformed churches. Kung imong tanawon si Paul, siya ang hinungdan nga daghang mga kasimbahan nga na usab o na transform yung makita na. And not only that, the righteous absence invites tragedy. Kung ang presensya sa gitawag og mga righteous people, dili na gali makaplagan niya ng lugar na, it invites tragedy sa mga usa ka lugar or judgment gikan sa Ginoo. The absence of the righteousness invites judgment. When righteousness disappears, corruption spreads, immorality increases, truth collapses, judgment follows. Mga sequence sa Ginoo, pag wala na makita ang Dios nga tarong din ha, pag ang kasalanan maghilabi na gid kadaghan, grabe na kakurap ang usa ka nasod, grabe na kakurap ang usa ka syudad. Mao na time nga ang Ginoo maghatag og judgment. Pero ang Dios nangita pag higakahigayunan. Before sa judgment, napasay pangita nga tao nga pwedeng mo fill in the gap, pwedeng maging intercessor or maging mohimog intercession des Ginoo, mohangyo des Ginoo, just like sinta ni Abraham atong gimension kaganina. Nga si Abraham sa katawo nga tarong intercede sa Ginoo nga, Lord, kung naay tarong nga mga tao, imo bang hukman sa kalugar? So nangita ang Dios tagaan pagyapon niya og channel sa ang usa ka lugar, usa ka nasod, usa diha basta naalay usa ka tawo nga mo barog sa gap. Tanaw sa Ezekiel 22:30, sa time ni Ezekiel, sa panahon o sa adlaw sa time ni Ezekiel, makita nimo din ha. In Ezekiel's day, mo ni anay tabo. Ezekiel chapter 22. Verse number 30. 22, verse number 30, it says, And I sought for a man, kaya kung imong tanawon din ha, the priest, the prophets, the princess, mga princesses, mga prince ba, atong may tada, and the people, wala na hopeless na. Priest, prophets, princess, the people, hopeless na tubangan sa Ginoo. That's why, yun siya in verse number 30, And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it. But I found none.
So bisan pa man sa ingon ana nga sitwasyon, nangita pagyapon pagyapon tsansa ang sa kanasod ang sa kalugar. Na kung na sa kataong mo barog, mo fill in the gap, makihangyo sa Ginoo nga Lord, let it be for this time, akong taga ko panahon, akong basi mausap ni mga tawhanan ni. Tagaan pagyapon. Pero yung Ginoo, I found none. So sa inyo ito po, i-destroy sa Ginoo ang sa kanasod. Not only that, the righteous point people to the Savior faithfully. Ang mga tarong ng mga tao, ang mga righteous people, ilang magagiya sila sa mga tao ngadto kang Kristo Jesus. That is why ginapreserbar kining kalibutan ni kay naay mga tao nga hangtod karon nagdala sa mga tao, nagpoint sa mga tao nga naay manluluwas, naay Kristo nga gusto mo luwas sa imong kalan. Kung wala na ng mga tawhanan na, kung wala na ta, kung di na ta maginguna ni, di na ta mag-post ani sa atong online ministry, tapos na ang kalibutan. True righteousness is not self-produced. It comes through Jesus Christ. Ang pagkamatarong, ato nang isgutan tumilabay nga Sunday, ang pagkamatarong, it is not self-produced. Dili ni sa ato ang paningkamot nga naging tarong tanaw. Sa ato nang isgutan tumilabay, it is imputed righteousness. Gisuloob na ito nga righteousness. It is the righteousness of Christ imputed in us. 2 Corinthians 5:21 ato nang nabasa sa atong nilabay. Na si Kristo naging sin for us that we might be the righteousness of God in Him. So in this world, the rulers are influential, riches are preferential, religious is ceremonial, but righteousness is essential. A nation can survive chaotic politics. Pwede ang sa kanasod mo survive siya, bisan pa man inspired sa gitwag chaotic politics. Oh, grabe ang politics, grabe ka chaotic. Pero mo survive ang sa kanasod. A nation can survive even sa gitwag economic struggle. Pwede mo survive ang sa kanasod. Bisan pa magnaay economic struggle. A nation can survive even in social problems. A nation can survive even in a religious scandal na makita. But no nation survives long without righteousness. Dili mo survive ang usa ka nasod kung wala na yung mga tarong ng mga tao na nanimuyo niya. Kana siya nga nasod, it invites judgment from God. Pag wala na yung righteous people na nimuyo sa kalugar, wala na. Judgment na ang ipaabot niya na. Now remember, tanawa, sa atong timeline, the moment nga tanggalon, kuhaon sa Ginoo ang mga Kristohanon, ang mga righteous people during sa rapture, unsay kasunod? Tribulation. Punishment. Judgment sa Ginoo. Ano man, gitanggal na niya ang mga taong nag-preserve nining kalibutan na ni. Gikuha na niya. So therefore, andam na siya para i-judge ang kalibutan. Imagine niya na. Walay nasod nga mo survive kung walay mga tao nga righteous. God is still looking for righteous fathers, righteous mothers, righteous young people, righteous churches, righteous preachers. The greatest need of this generation is not more fame, fortune, or formality. The greatest need is righteousness.
The world may admire power, wealth, and religion, but God sustains the world through the influence of righteous people. We are the preservatives of this world. So kung ang kalibutan nagbarog as it is now, it's because na ay mga righteous people nga gilantaw sa Dios nga mga preservatives diri sa kalibutan. Now, gusto kang maging preservatives, gusto kang mahimo o ilon sa Ginoo nga usa sa mga preservatives diri sa kalibutan, walay lain. Paminawa ang mensahe sa maayong balita. Sabta ang mensahe sa maayong balita o tuohi ang mensahe sa maayong balita na si Kristo miula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo para sa atong mga kasalanan. Namatay, gilubong ug nagbanhaw siya human sa tulo ka adlaw, sumala sa kasulatan according to the scriptures, the Bible says. Kung diha nimo ibutang ang imong pagtuo pagsalig sa din nahuman nga gihitrabaho ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, makabaton kag kaluwasan sa imong kalag ug mahimo kang parte sa nagapreserba niini nga kalibutan, because i-count ka sa Ginoo as one of the preservatives diri sa kalibutan. So, ang session sa itong gibasa ganyan, let your speech be seasoned with salt.